is a boat symbolizing the journey from earth to heaven. So, ang ating pong mga bulol, yan po yung mga mga Diyos ng God of Harvest, ng Ifugao. Siya po ang inilagay namin dyan to symbolize the divine. And then, from heaven, ano po bang pumapunta sa lupa? Ang blessings. That's why we have there this bench. Yan po yung simbolo at sa pinaka-importante pag-aari ng mga Ifugao because this is the symbol of their wealth. And pagka po kadang yan, para ka po magkaroon ng class na kadang yan, which is the highest class sa mga Ifugao, kailangan meron ka po dito. Agad. That's why we have from the blessing. Ito po ay hindi ordinaryong bench dahil nandito po napapaloob yung kultura nila, yung kanila pong generosity and social responsibility. By generosity po, pagka po kasi taggutom doon, yung walang ani, magpapapiesta po sila. Kasi kailangan po, bago makagawa nito, from the time na pipiliin yung puno, up to the time na may install siya, makarve sa bahay, kailangan po may pagpipiesta at pakakainin po ang buong tribo. Tapos, kaya po tinatao nila yun sa tanghiran, and that is the symbol of their generosity. And as to social responsibility, kung tayo po, yung ganito ay tinatago natin, iingatan natin. Walang ibang gumagamit. Pag mahal ang gamit, hindi po ba pinaplastikan sa bahay. Pero ito po sa kanila is communal. Anyone in the community can use it for wedding ceremony, pahigaan din po, and at the same time, paanakan. For birthday. And this one po is ngayon po napapansin na ng mundo at ng mga collector. So last November 30, 2021, at the Leon Gallery auction, this was something like this. Hindi po ito mismo. Pero yung isa pong ganito, na pag-aari po ng mga Lopez, was sold for 18.5 million. Opo. And plus the buyer's premium, so the total buyers, the binayad po is 23 million. So ganun po kahalaga yung hagati na to. And also, before you can have this, hindi po madali. Meron po mga iba pang kailangan gawin. Like, ito po yung pangatlong symbol of wealth nila. Ang una po ay yung tinatawag na kinabigat. Ito pong kinabigat, sa mga poste po nila, pag mayaman na sila, pinapakarve po nila. And then, meron po pong isa yung sa kitchen, although hindi namin naka-display ngayon, ang tawag ay haldak. Yun pong sinasabitan ng mga etag, yung mga dried meat nila, at saka mga basket sa kusina, yun po. Ganun din po, lahat ng paggawa ng kinabigat, haldak, may pagpipiesta at may ritual. So yun po ang kagandahan sa kultura ng mga Ifugao. It is always a combination of ritual and yung pong creativity nila and spirituality. So ito po ay mga palaw, yung pong mga guard nila. So dati po, itong amin ito ay isang greenhouse kung saan kami kumakain, nagtitipon, maraming halaman, maraming vines. And nakakalat lang po ito until last November when Manila Art asked us na gawin na lang po itong isang gallery where the first offsite exhibition of Manila Art was held here. And apparently this is the first museum and gallery in Silang, Cavite. That's why it is being promoted also by the region, kasama po yung sa Laguna tourism dahil dun po sa ginawa nating museum, which is more on the indigenous art. Ito po yung mga collection namin for the past 20 years ng husband ko. Ito po yung mga, galing po ito ng Laguna de Bay. Yan po ay mga antique glass floaters. Doon po sa mga palaisdaan. So, inilagay po namin dyan para po siya magmukhang mga planets. At nilagay namin dyan, 15 po yan. Number 15 is the symbol of enlightenment. 15. And because if you can see, the lotus flower is the symbol of enlightenment. It has 15 petals. So we also put 15 to symbolize water. So we would like to invite the elements in. So we have the water, air, and that's why we painted about orange to signify fire.
Kaya nung nandun po kayo sa Dapay kahapon, sabi nila nung marami po nagpupunta dito, mga spiritual, mga spiritista, mga healers, the elements daw po in the Dapay dun sa baba, dun sa bilog na kung saan po yung po ay ginaya namin kung saan nagko-congregate ang mga Ipugao, the elders, para pong seat of government. Doon po malakas ang energy because you have the bonfire and pinalibutan namin may water dun sa tabi and you have air and earth. That's why the energy are very strong in that area. And we would like to replicate it here. So we have also the element of water, fire. And doon po mamaya ipapakita ko sa inyo yung fossilized clam which is also symbol for water. Ito po yung kanilang symbol of life. So this is also symbolizes earth, kaya earth to heaven. Ito po yung ating the biggest blessing is a child. Yan po. Of course, this is an Ifugao carving. And then after po natin na-install ito, I also write poetry. Mula sa lupa, yan po. Upang ipunla, igulong sa hangin, isang daang panalangin, sa puso aanhin, katuparan ng mga piling. Ito naman po yung tinatawag natin contemporary arts. So fine arts, mga painting, and mga sculptures. Okay, it's pagkilala and pagtitiwala. Bakit po? Ito po, pagkilala. So, more than 20 years ago, we started our collection of Filipino arts. And most of them are young artists. Of course, si Benka hindi na ganun kaya, but ito po mga nasa loob, ito po yung mga, at that time, 20 years old, 30 years old, na mga bata na sumasali sa mga competition. So, ngayon po, ito po yung mga kinolect namin noon, 20 years ago, na nagkataon mo, some of them are award-winning pieces in various arts contests, national and international. But all of them are made by award-winning artists. So, ang nangunguna po dyan ay si Ben Cabrera, who's our national artist. Ito po ang gawa niya. Ang isa po sa pinakasikat na gawa niya is Isabel. Ako po ay nagkukolekta, hindi dahil sikat, kundi dahil pag nakita ko yung artwork, nakakakulik ako. Parang may kurot sa puso mo. And si Benka, marami siyang gawang mga artwork. Unfortunately, hindi ako bumili ng marami. Because what I like in his work are the on paper, nakikita ko po yung mga guhit niya. These are called lithographs. Yung lithographs po, nakaano po siya sa machine, ginagawa. And then, dun po i-dino-drawing and then, yan po ay ilan lamang. And ito po yung AP, ibig sabihin artist proof. Yan yung pinakauna sa ginawa niya. Dito po sa ganitong yan. So, makikita po natin, ito po yun. Ilan sa mga prints niya. Mamaya po makikita niyo pa yung mga Di ba meron din siya sa Baguio, Benka Museum. Opo. Tapos, yung pong mga ibang artista ni Benka na nag-reprap doon, siya rin po yung nag-reprap dito. Opo. So, makikita po nyo, ito po yung list of artists na mga kinolect po namin. Ito po yung mga awards nila. Most of them are CCP 13 Artist Awardee. Kasama si Manuel Baldemor. Opo, makikita po dyan yung work ni Manuel Baldemor from Paete, Laguna po. And then, pagtitiwala po, ito po yung mga batang artist na bago, na mga 20-ish to 39 years old na ngayon po ay pinapakilala namin dahil pinagtitiwalaan. Just like pinagtiwalaan po namin yung mga dati, we hope na ito pong mga bagong artist na to ay sisikat din. Pero ito po, sa katunayan, si Aris Bagtas is only mid-20s. Graduate ng UE from Bulacan. Won first prize this year sa Metrobank competition. Ito pong ganitong klase yung mga work niya na ipinanalo po niya. So ito pong sa mga batang artist na tinutulungan namin, ito po yung mga pin for sale. Anong make dito? This is acrylic po, pero nilalagyan niya po ng ibang compound para po maging matigas po at saka para magkaroon siya ng Pwedeng touch? Yes po, pwede naman po. So, ito po yung nanalo ng sinti niya, 1998, si Anel Sebastian. Noong 1998, centennial year po natin ng Pilipinas. So, there are 54 people in this painting. 54? Opo. And ito po yung boat na nagsisignify ng ating pong journey. Para pong pagkakataon, serendipity na may boat din po tayo dito.
So, siya po si Aner Sebastian. Yung pong new work niya, makikita po natin mamaya doon. So, ito yung old work. So, you can see 20 years apart yung mga work ng mga artists. Ito old po. Ito naman po noong 2002, nanalo po sa NCCA Likhang Sining si Eugene Cabillo. First place po. Yan po yung work niya. Ito work niya ngayon. Pero may bago title siya. Boundary with Drone. Ito po, yung mga tabayan. These are made of bones, wood, and weave. Some are combination, some are all wood, some are a combination of all those materials. Ito po yung mga napuputol. Ginagawa po ng mga workers namin, ng mga Ifugao, kinakarve nila into phallic symbol. Because for them, it symbolizes fertility. And this one po is Andres Barrio Pinto. He's an award-winning artist, but this is not an award-winning piece. But this one is very important. Right now, sa mga auction, mga work po ni Barrio Quinto is millions na po ang halaga. Ito naman po, ang nanalo ng grand prize ng year 2000 sa Philip Morris po, sa Singapore. So, first place winner this piece from Reynold de la Cruz. So, tinuwi po dito, the Museum of Singapore is buying this piece, pero for sentimental reason, ayaw ibenta ng bata. Pero nung umuwi dito, nung medyo nag-ibig, medyo pinuntahan ako sa bahay at ino-offer sa akin. Magkano? And this is ano po, yung trapiesang wood. Kasama po talaga siya sa ano. Sa artwork. Ito kasama na. Kasama na po yan sa artwork. Napo-fold po yan. Yung ginawa. Pero yung kay Hansel Mommy. Opo. Tapos ito po, mga work po ito ni Carlito Ortega. He's from San Pablo City. Opo, pero originally from Bukidnon. A famous sculptor. Unfortunately, he died last September 14. Lagi po siyang nandito. And he's one of the people na, if you can notice yung kanyang klase ng sculpture na ganito, parang kung sa print. And very rare po yung sa print. Siya lang po yung nakakagawa ng parang sa print. Ngayon po, tawag dito, wala na po siya. And these are all reserved na po. Actually, siya yung pinaka-best seller ko po. Ballerina. This one naman po, sikat na rin ngayon. Meron po siyang gallery sa Batangas. Farm gallery is Kenita Farm. And he's also one of the 13 Artist Awardee, Alfredo Esquilio. This is one of his old works na I bought. Tagal na rin po. So this was 1998. Medyo sa akin, kasi I was born sa Quiapo, sa araw ng Quiapo, so Nazareno. Nice. And Happy this birthday. Belated. This one po is his grandmother. This one naman is yung paghiwalay ng kaluluwa sa lupa. So this is Biyahing Langit. And this one is yung pampanati ko. Yung namatay po yung wife niya, yan po yung ginawa niya. Kaya po yung parang cry of the human heart. Ito po mga wooden, may symbolism din. A total of this is 108 pieces of wood. Why 108? 100. Both po. Pag binilang niyo po 108. Because the name Shambhala came from the Buddhist term Shambhala. It's actually parang heaven. It's like a place in the Himalayas where the Buddhists go when they are enlightened. Parang ganun po. And so since I am also a Buddha fan, I'm not a Catholic, but I think I believe in Buddhism. It's the way of life. And so I believe that prayer should be 108. And so these are 108 to symbolize prayer. That's why we have here the scarecrow. So how do you go to heaven? It's also through prayers. Ito po yung symbolism. 108. Apo. Nakikita mo sa Shambhala is? Heaven. And then, this one po is by Manny Galibay. And this one is like when you get old. And then what happened?
still together. We're still together, so this is lovers. Hinahanap niyo po si Baldibor. That is Manny Baltimore's work. This is Dobrov. Before he was touring in Europe, and this one was made when he was in Dobrov. Nasaan na kaya si Manny? Nandyan lang po siguro. Then this one po won the first place in the Arts Association of the Philippines or EAP contest in 1998. Ito po, ang tawag po dito sa ganitong klaseng style is chiaroscuro. Yung pong light and shadow. Alam ni Lisa to kasi sa Europe yung mga si Rembrandt. Para pong ala Rembrandt style, so there's light and shadow. So, the one who made this is Thomas Nakiwa, who is now a professor sa University of Santo Tomas sa Fine Arts. And he's the topmost art restorer now in the Philippines. So, if you have artwork na pang national artist ng mga luma na medyo nasira, siya po ang talagang gumawa. At siyang makakasabi sa inyo kung yung artwork niyo po ay authentic o hindi. Dahil pinag-aralan niya yung paano ang kulay, paano ang pagpinta ng mga national artists. Yung po mga Ayala Museum, Pinto Gallery and Museum, sa kanya po nagpapagawa ng lahat pong mga artwork po. Ano nga niya? Si Thomas Nakiwa. Isa po sa mga collector niya, nung hindi pa senator si Grace po, kaming dalawa ang nagkakat ng rainbow na exhibit po. So, and this one po, this one is Norman Dreo. Norman Dreo is also an award-winning artist, a 13th artist, CCP Artist Awardee. But this one is very important artwork of him because this is autobiographical. Why? Ito po siya nung bata siya. They are very poor. His father is a carpenter at UP, Diliman. And nung bata siya, doon po siya nagpipinta sa taas ng mga scaffolding. So, ito po yung work niya. Old work. Graduate siya ng UP. So, ang title po ng artwork na ito ay Pinto-Pintura. Pinto-Pintura. Pinta-Pintura. Pinto-Pintura. Ito naman po, mga gawa din po ng mga award-winning artists. We have Onib Olmedo, Sumakabilang Buhay na. I like the Anks. I like po the Anks in his artwork. Ito po, yung mga pintura niya. This is ink wash. Then, of course, Nunilurcio Alvarado from Visayas. And, of course, Alfredo Lingor. Ito po, lahat mga award-winning artists. Ito yung Thomas Nakiwa. Well, this is a new work of a sculptor from Iloilo po. Ito po, ito yung mga for sale namin. From Iloilo. It's wood. Wood po yan. Marami pong wood sa Paete. Oh, chain. Naka-chain siya. Nerve. Ang nerve. Ito po yon yung nananalo siya. Ito yung brochure nito. So, siya yung grand prize. Ang mga judges ay sila Haji Nilaya. Ito po, painting category. Siya yung nanalo, first place. These are the woven tabayag. Ito po all woven. Yan po yung merong isang klase ng grass na parang kasing nipis ng buho. Na wala na po ngayon nag-weave nito. I bought this almost 20 years ago po. Nasa Ifugao, Mountain Province, pag nagtra-travel. Ito po yung very, very intricate ng pagkawit. Hindi nyo halos makikita yung pagkawit. Lalagyan, tabayag din po, lalagyan din po siya ng mga ikmo po. Artistic nila. Mulang lalagyan. Kasi ako po, mahilig ako sa mga kala nila ng pangit. Apo. This is Alan Balises' work. Yung mga 20 siya, nanalo po siya sa Metro Bank. At ito po ay isa sa pinanalo niya at naging cover po ng PLDT directory. And then, after so many years, kataon yung exhibit namin dito, nanalo po siya this year, isa po siya sa CCP 13th Artist Award. Na ngayon, wala pa po siya 40, mga 37, 30.
Yay, art. So, ito yung mga buntis. One of the famous sculptor po natin sa pangalan nito sa San Mateo, Rizal, ay si Agi Pagkatipunan. Ito po ay yung mga kahoy na wala pong pintura, mga oil lang ay nilalagay. Tapos natural color ng wood ipil, mulabe, nara. Oil mo, ha? Ginakarve po niya. Yan. Buntis section to. Ito po mami, kaya hindi ako malapit. Ito po yung isa pa na kay Carlito Ortega. Ang title niya is, yes, Magandang Bituin. Nanonood siya ng mga Apo. This one is from Maria Magdamit of Bicol. Ano po ito? Parang mga diwata ang ano niya, series niya. Terracotta po. Ito po ay mga prints. Because one kind of art, hindi lamang naman po painting ang art, no? Watercolor, but these are mga prints. Pero hindi po siya prints na pinotocopy. Katulad nito, lithograph. These are yung mga pinipress din po lithograph. This is Opelio de Belzontequi, who's now based in south of France. Diba? So, ito po yung kanyang mga old work. And then, sila po noon may Printmakers Association, kasama nga si Benka, at saka itong mga to. Now, this work is very important. Ang title po nito ay After Capas by Geco. Si Demetrio Geco is an old painter who painted this. Ito po yung painting niya. Based on this painting, Benka, in recognition of Demetrio Geco, naggawa po siya ng drawing. So, ito po yung death march sa Bataan to Capas. After na nandyan yung mga ano. Now, ang nakakapangilabot po, I don't know if you know, one of the famous neurologists, child psychiatrist, si Dr. Cornelio Banaa ng UP, nagpunta po dito. He is 82 years old. Yes po. 38 like one. Opo. Ngayon, pumunta po siya dito na nilabot siya. Because he's part of the death march when he was 6 years old. Because his uncle was one of the nakasama sa death march, silang mga bata nakasunod sa likod. So nakikita daw nila, binabayoneta, nakikita nila yung mga ano. So nung nakita niya to, parang napaka-historical sa kanya na nakita niya po ito. Oo. So this artwork is very historical by Ben Capera. Ito naman po is called augmented reality artwork. Wherein pag may up, tapos titingnan mo, gagalaw yung kabayo, tsaka gagalaw niya. Can you do it now? Yes po, yes po. Galing. Ayun. Hindi, actually po, ang ano po niyan, may app ka. Tapos pag ginanon mo dyan, ito lang ni-record na namin. Okay. So, may po kasi sa mga This galleries. Ito po yung tinatawag na haldak. Yung po yung isinasabit ng pabaliktad na ganyan. Ito po yung second symbol of wealth naman po. Buti hindi nabubok-boko, no? Eh, tinitreat po namin. This one po is parang CDs na ginagawa niya ng mga opo. Ano po to? Made of parang epoxy. Wood din. Epoxy po. Ito po yung iba pa, mga pinggan, mga basket, mga sa ipugaw. So ito po yung kultura nila. Plato nila, plato. Marami po akong plato na sa taas, pero ito isa sa mga plato. Ito to. Opo. Ito, lalagyan ng seeds. Ito yung mga panghuli ng mga isda sa river, mga iba't ibang baskets. Ito po yung mga ibang sulibaw. Ito po ay ano, ito po ay Ifugao, ito po ay Palawan, ito po ang Mindanao. Ito po ay dansa ng Ifugao. Ayaw natin dito, nakita ko na siya na may ilaw, egg.
Yung wala siyang ilaw dati, hindi ko na-appreciate yung ano. Ito mga bulol. Yan po ay ostrich egg na kinakarve. Tapos, nilagyan ko ng ilaw. So, parang mga bulol po. Nakita ko na siya ngayon naman. Yan po ang mga for sale din. Marami po kami. Gawa po ng mga artist. Ay, naano siya. Hindi po. Kasi po matatanggal po yun. Hindi po siya yung nakafix. Nakapatong lang po siya. Pero hindi naman po siya papagsak. Oh, intricate, no? Siningitan ng mga For sale din. Aba. Magkano ang halaga ng mga ganyan? Ito po ay 290,000. Lahat na yan. Kasi, yes. Kasama yung apat na itlog. Lahat po yan. Yung buo po yan. Kasi po each egg, pagka po may isang dome is worth 80,000. So pagka po lahat, ano po siya, mas mura lalabas. Ang ganda niya sa corner. Meron din po ako, if you're interested sa Buddha, meron din po ito. Ito naman po yun. So ito po yung fossilized clam. Ito po, galing po ito na Mountain Province. Nadaanan ko po yan sa tabi ng kalsada, nahukay ito, binili ko po. So, ibig sabihin, nung millions of years ago, when Baguio is still underwater, ito po, makakakita na kayo kasi doon ang shell. So, fossilized na po siya. Buti, nakatatlo ko. Ay, apat. Apat siya. Binili mo all at the same time? Yes po. Yan po ay made of mga epoxy clay. And then isa-isa inilagay po dyan. Yan po ay gawa ng batang artist, also for sale. Mga batang artist po yan. Kasi kinumbay namin yung collection namin at saka yung gawa nila. Mga artista, ha? You better create things. Sabihis na kayo. So, these are also by young artists. Ito naman po, si Dolphy. Yun po, yung nandito po. Ito po, yung malalaki. Oh, si Dolphy. Ito po ay may mga plaka sa loob, tapos acrylic, pinaint po ng baliktad, nilagyan ng mga sinamay. So, mixed media. So, para pong yung pong mga work ni Andy Warhol. Pero yung kay Andy Warhol is just painting. Ito po, big art. And then this one po, this is the work of yung nanalo ng Philip Morris. Nakita nyo yung, ngayon ito naman na yung artwork niya. May artist sa loob. Oo, eto part ng ano, no? Oo, hawakan din dito. Hawakan mo dyan. Tapos meron dito. Ito cute to. Yun nga yung lalo sa harap. Grabe naman Kay to. Gail Bagtas. Ang hirap neto yata yun, no? Maganda ni Guri. Ano makikita mo? Silipin mo, mami. Ano lang yan. Painting din. Nagkatibli pa. Yun yung nagdala dun yung partible. Maganda. Ganda ng eyes niya, oh. Kaya pag meron kayong mga art sa Laguna, pwede naman yung dalhin dito sa Cavite. We can have an exhibit or we can have an event for Laguna. Diba si Hansel gusto niya mag-exhibit ulit? So ito yung pwede niyang venue. This one is the new work of Thomas Takiwa, the one who won in the AAP, the professor of Ito yung work niya. Technically, he's very good. Yung technique. Tingnan niyo, meron na siyang face mask. Ang ganda nung detail nung Oo. nung parang see-through na COVID time na to. So this is Melvin Colaba. Ito naman mga Davao artist, mga bata rin. Actually, ang bata ay 39 and below. Bata yan, ha? That's the 39 and below. Yun po yung sa art, bata. kids pa. 40 na yan. This is Richard Boxani po. Same material, it's brass po. Pero ito po yung sinasabi kong si Carlito Ortega. Tingnan niyo po yung, this is Nombaki. Yung po mga doctors, mga magagamot ng Ifugao. And they are doing the ritual dance. Ito po, kaya may nakadansa. And this one,
important work of taga Laguna, taga Binyan, Laguna. Si Wilhelmina Garcia is an award-winning environmental artist. Siya po yung mga gumagawa ng mga chairs sa mga iba't ibang hotel na mga environmental na made of mga plastic na wrappers. So gumawa siya nito, wrapper, and then ito po. Very intricate. Ito po ay for sale din. Si taga Binyan, Laguna po siya. Ito po yung Buddha. Ayan. Ayan. Mga Buddha po ito. Ito naman tatlong Buddha. Then ito naman po, at saka makikita po nyo, ang carving po niyan hanggang likod. Parang ganito rin po, yung carving hanggang likod. With the word. Ostrich egg. Kinarve ang ostrich egg. Ito po ang gawa ng isang bata na taga-UP na ceramic naman po. Ang bali yung iba niyo pong nailagay dito, talagang binili niyo po yung artist. Hindi, yung pong mga for sale, mga consignment po yan sa amin. Pero yun pong marami dito, mga personal collections. So, yung personal collection namin hindi for sale. So, yung pong mga parang ginawa namin para mas maraming pumuntang tao, sinocase namin yung personal collection namin to share it to people, for people to see. But at the same time, we're helping young artists na nagdadala dito ng works nila for sale naman po. Isama natin si Mami dito para makita niya na paano gumawa ng lumang bahay ngayong bagong panahon. We just use the design, the old designs, but these are metal ang taas, pero hindi mo halatang metal. So, parang nirecreate ko yung old house nung unang panahon by sourcing the mga materials. Like ito po sa galing ng Bigan, yung mga lids na yan. May isang artisan doon na gumagawa by hand ng mga metal na nilalagay ka. Doon po mga windows sa yung galing. Yan yung bonfire, sorry, hindi niya kita Ito po yung mga sugar cane press. Ito yung sa Ilocos, yung kabila sa Bicol. Mga sugar cane. So yan po yung Herbert. Yan po, miniature kami ng CNN. The Story of the Filipino. Si CNN po ang gumawa niya. Pero you can Google it. Yung ating kasing sining at kultura ay napakayaman. Ito ang nagpapatunay ng ating pagkamalikhain at ng ating artistry. Ito ang nagpapatunay ng yaman ng kulturang Pilipino. Ito ang ating pinagmulan. At kung mawawala na ang ating pinagmulan, ay para na rin nating binubura ang ating kasaysayan. Kaya kailangan na ito ay ating pagyamanin upang maipakita natin sa mundo kung sino tayo at kung ano tayo at upang makilala natin ang sarili natin. Diyan siya nag-dinner, Mami. Diyan kami nag-dinner. Ang tawag po dyan ay singkapa. It's an old art of the Bulakenyo, bamboo art. So the second generation... I'm Lisa Matibag Buyot. I'm the creator and designer of Shambhala Silang. Saan Mami magdamit sa Ate Lisa? Yung interest kasi sa art dapat innate sa ating lahat. Kasi lahat naman tayo ay merong art. Lahat ng ginagawa natin may art. Because yung art nang gagaling sa kaluluwa natin. Since lahat tayo may kaluluwa, dapat lahat ng ginagawa natin merong at some point merong creativity. And you know, art is born out of passion. So sa akin, dahil napaka-practical ko rin tao, sinasabi nila yung mga artist parang walang practicality yan. Pero dahil practical ako, sa akin yung art, dapat laging merong function din. Because as we can see, yung mga sinaunang tao, hindi nila alam na yung ginagawa nila ay may singing. For example, yung mga basket na wini-weave nila, yung mga artwork, yung mga paintings, ginawa yan dahil noon wala pang mga camera. So to document the events, the coronation of mga kings and queen, lahat yan, pinipaint. So yung pagpipaint na akala natin ay art lang, meron siyang gamit, meron siyang function. Ang pagkakaiba lang, dito kasi sa atin, parang ay tinuturing lang na art ay yung mga fine arts like painting and sculpture. At yun sana ang gusto kong i-promote na kahit na yung simpleng pag-weave ng basket, kahit na yung ginagawa na pag-uukit,
noong mga tinatawag nating manglilikhang bayan at nasa probinsya lang at walang pinag-aralan ay isang uri rin ng sining. So yun ay ipinopromote natin at ang tingin ng iba ay napakapangit, pero para sa akin ay nandoon yung puso nila, nandoon yung kaluluwa nila, kaya nandoon yung sining nila. Marami tayong pwedeng gawin dito sa Shambhala. First, we can learn. We can learn to appreciate art and learn about indigenous culture kasi makikita natin dito yung mga indigenous na gamit ng mga Cordilleran, Ifugao at saka ng mga taga-Mountain Province. At the same time, matutututin tayo dito kasi napakaraming halaman dito. Ano-ano yung mga plants, hindi lamang yung mga ornamental, kundi yung mga medicinal plants. At the same time, may experience natin ditong tumira sa mga Ifugao hut. Makikita natin dito yung terasa na parang rice terraces at kung paano ginawa nung mga Ifugao yung pag-litra. Makikita natin dito yung mga carvings ng mga Ifugao sa mga bato. At the same time, pwede tayo ditong mag-relax. Meron tayong singkaban bar na pwede nating to view the sunset. Dito maganda tayong to drink during the sunset. We have the Dakay where we can have the bonfire. Itong Dakay, ito yung pinagtutulungan ng mga elders sa Ifugao. So dito, pwede naman tayo mag-barbecue and mag-bonfire. So this is a place for us to relax and to find ourselves. Mula sa lupa, paano tumawid sa langit upang mapawi ang mga sakit? Mula sa langit, paano mayayakap ang lupa upang ipunla ang mga biyaya? Ibulong sa hangin, 100 panalangin, sa puso amin, katuparan ng mga hiling. Ito ang Tawid Gallery. Bali, dati, ito ay isang greenhouse. Tapos, hindi natin sinasadya na pinangalanan natin itong Tawid dahil pagkatapos itong mga installation na ito ng mga bulol at padaw, isang madaling araw ay nagising ako at nasulat ko ang isang tula, yung pagtawid. So, dahil sa tulang ito, itong instalasyon na ito ay nabuo at ang pangalan nito ay naging Tawid Gallery. Makikita natin dito ang isang bangka na simbolo ng pagtawid, isang connection, isang bridge, o isang journey. At dito ay makikita natin na nakaturo sa mga bulol. Ang mga bulol na to ang nagsisimbolo ng divine. So mula dito sa lupa, papunta sa divine, ang ginagamit ay isang bangka. Pero bago yan, ay makikita natin dito ang installation ng mga kahoy na ito. And there are 108 pieces of wood na nandito dahil ang mga Buddha beads ay merong 108 and this symbolizes 108 prayers. Dahil paano ba tayo pumunta sa langit? Ang gagamitin dito ay mga panalangin o itong mga prayers. At makikita natin dito yung mga bulbs na we painted orange to symbolize fire. So meron tayong elemento ng apoy. And also, we have here a fossilized clam na nakuha po natin na hukay sa Cordillera. At ito po naman ay millions of years ago na nagsisimbula rin ng water or tubig. So, sa buong instalasyon na to ay makikita natin ang 4 na elemento. Meron tayong fire, meron tayong water, air, and the whole universe or earth. So, kompleto po ang lahat ng elements of nature. After 12 years, ay binubuksan namin ang pintuan ng Shambhala Silang para sa publiko. Ito ay dati naming private retreat house or pahingahan. Pero nais naming ibahagi sa inyo ang sining, kultura at ang kalikasan na may kasamang spirituality. Sa ngayon kasi, dahil sa modernization, nawawala na yung ating mga katutubong ating, yung mga sinaunang bagay, sinaunang sining at kultura na sa tingin ko ay napakaganda na ating pagyamanin dahil ito ang ugat natin, yung rootedness natin, yung pinagmulan natin para tayo ay mas lalong maging matatag at para makilala natin yung sarili.
sana mas maraming tao ang tumangkilik sa iba't ibang uri ng sining, hindi lamang yung mga fine arts, yung mga painting and sculpture, at even yung mga indigenous art. Sana makita yun ng mga tao na mayroon ding sariling kahalagahan at kagandahan. Pinag-it lang nila, pinagsama-sama yung sinabi ko. And then, kinunan nila yung ano. So, they just went here and When was that picture? I think March or April. March. This last year po. Actually, Biyahe ni Drew was here. Okay. Dami mga iba't ibang vloggers. Before pa, 10 years ago po, nagkagawa ko pa lang nito. Wala pa ito. Yung palang mga ifugawhan. Pero ito greenhouse pa. Nandito na po si Mel and June. Andito na yung CNN, Umagang Kay Ganda. Almost all the station we were covered na po. Then this year, nung binuksan ko last year, yun, lahat din halos nagpuntahan na dito. And then Tony Tubiero was here. I was invited to Bulaga. sa bawal ang judgmental. Kaya almost every day may pumupunta na nakapanood sa Itbulaga. And I was surprised na yung palang viewers ng Itbulaga hindi pala masak. They are doctors, lawyers, na siguro nung bata, yun yung pinapanood, and then now they are successful. So it's the crowd is a mix of meron din pong mga basic. So far sa lahat ng nag-feature, yung Itbulaga, ang pinakamalami every time, they will come here, ma'am, pwede magpa-picture na panood namin kayo sa Itbulaga. Okay. Opo. Para ma-promote. Oo. So, yun. In Ifugao, do they have museum like this? Meron po sa Bontoc, then meron po dun sa UP. Pero iba rin po yung mga ibang nakalagay. Hindi po, iba-iba rin kasi depende sa collection. Opo. Dito may istorya kasi. And the 4 elements are present. Kasi I combine the indigenous and Buddhism and Catholicism. So mas maganda po yung exhibit maganda rin yung exhibit namin last Holy Week. Kasi lahat naman po mga religious Catholics naman. Yung Catholic po nandito, nasa loob lahat ng indigenous. So from paganism to Catholicism. So whenever we do something, we make sure na there is parang a story. And meron pong connection, hindi yung basta man lang pinuput. Parang ginagawa ko yung pinocurate ko siya. You can live pala in a house na full of art. Yes. Ako. With a So, story. ito po naman yung Yung bahay niya, gawin yung bahay na nila. Art. Oh, lahat na ginagawa natin may art. Ito po yung granary ng mga Ifugao. Dito po pinatong yung mga lalagyan ng and that is a Chinese antique cabinet. Ito po yung bigat nito. Sugar bigat. Apo, ito po yung Ilocos. Makikita po nyo doon yun naman po ang sa Bicol. Yung pong kalabaw ng takatali dito umiikot para umano to. Tapos nandito yung tubo, pinipress. Opo. Then ito naman yung collection ko ng mga bigonia. Na parang old house. Pero actually, yung pong mga materials, kasi meron akong mga collection ng mga kahoy na mga ginibang bahay. Pero yung iba naman po, hindi na rin lahat naman luma. Kasi yung sa taas, ginawa ko po dyan, ay beam. Lahat po yung bakal, pero we cover it with wood para po magbukhang luma. Halata ko, no? Isa. Ito yung kanila. Sana naman po ito sa Batanes. Opo. Gusto ko sandya. Bakul po. Bakul. Ito po yung ginagawa po nilang headgear na kaganyan. Tapos, meron din po silang Cape. cake. Charis. Ay, gusto ko. Sana yung cake. Ito. Large. Ay, large Pwede po kaya ba? yun. Pwede naman, pwede naman. Hawakan. Ito, ganito pala yan. Ay, okay. So, gaganyan mo muna. Yan, tapos,
Tapos talagay na. Tapos ito, Nice. nagpunta dito si Sandy Montaño, yung sa chair ng women. Yan, nagsuot-suot ng mga ganito. Iba picture. Si Mami siya. Picturean mo ako. Yes, Mami. yun. Yes. Ako din one. Ay, ang cute ito. Madami to eh. Actually maganda, doon tayo sa daan dapat eh. Kasi kami nung ibatan na bata. Kaya dito sa may bahay. Ayan, gano'n din. So, Ang dami mo ng collection. pero ito po Sagada rin. Ito Sagada. Yan, Sagada po ito. Ito Sagada. Ito yung Japanese. Ito dito to cornerstone. Ito Japanese to. Ito. So, ito po yung mga kung ano-ano. mga pattern. Ito yung Kublai Milan. Si Kublai po Milan po ngayon ang one of the most famous artists in Mindanao. He's based in Davao. Pagpunta niyo po ng airport ng Davao, yun siya po yung gumawa ng eagle po doon. Most on monuments po ginagawa niya. So, yung People's Park ng Davao, mga rotonda ng Jensan, mga ganyan. Ito po ay Sagada. Nice, nice. Ito po yung mga Batangas stars. Ito po, yung para siyang ang inspiration niya si parang Manansala. Si Manansala naman parang si Picasso. Saan mo ito kinukuha? Binibili? Kung saan-saan po. This one, Pero- I got itong mga nakaanong to, buntis jars, kay po, tagapangsanghan si Ernest Santiago nung namatay, nung pinatay siya. So nagpunta ako doon, yung mga pamangkin niya binibenta yung mga gamit. Ito naman po mga Batangas. Yung 2019 sa Manila Art, nag-collaboration po kami. So, nandito kami magkakaibigan, 4 kami. Si Danny Rayos po yung sculptor ng egg din po ito eh. Tapos si Aggie yung sa wood, si Koblay, nandito kami lahat. So, pinagsulat nila ako ng poetry. So, I wrote 30 poetry. Kabuksan ako. So, ito po yun. Is this original? Apo. Yan po yung handwriting ko. Ito. So, ang title po niyan ay Dagat. Dagat? Dagat. Ako'y nasa timog, ikaw sa ilaga. Ikaw ang kanluran, ako ang silangan. Sa akin ang araw, sa iyo ang magdamag. Tubig kang malamig, apoy naman ako. Ganito kalayo itong agwat natin, magkabilang dulo itong mundo natin. Ngunit merong dagat sa ating pagitan na pinagdurugtong mga puso natin. Tapos dinudugtong to sulat lang. Ito na pala eh. Yan. So, dagat is my favorite. One of my Do you have a favorite. book of poetry? Wala pa. Meron po, pero naubos na. Opo. So, isa po yun sa mga So, ginawa, these are 3 perfection, poetry, painting, and sculpture. Then, at parang kinumbay namin yung art. Ang mga nakabili po niyan, si Senator Peter Cayetano, malaki. Itong natira sa akin, maliit eh. Yung With your poem? Opo. Ito po yung mga plato. Yan po, mga plato. Ano lalagay nila? Ulam. Sapsawan, mga... parang mandala siya, butas-butas. Cross. Ito po yung mga ginawa ni Claude Ito sino may gawa nito? Claude Tayan po. Meron din ako. Mga 1989. Muli pa yan. Opo! Ano po siya, chef?
Ngayon. Ngayon? Opo, nagluluto po siya. Tingnan niyo po sa Food Network ng Metro Channel. Rosalie ka. Ayan o. Ganyan ang painting niya. Claude Kaya. Mama na. Tapos ito po dati ang itsura nito. Pinyahan po ito. Yan, ganyan po. Ito po, ganyan. This one is by Sagada Artist, Sigfrid ang Bangay. Sagada rin po yan. Isa po dito is Natantangan ng Maylolo. This one is more than 100 years old. Parang family at So ito po, ito is Molabe, root of Molabe. Tapos pinasanting ko lang para makita yung grains. So dito kami nagtatagtag ng mga gayat. Wala kang sangkalan eh. So dito ka magtatagtag ng ano. Kung mabuti ito doon, makinis na. So this is more than 100. So this is when my mother died, ginawa ko. Kung may tula ka pa. Opo. Para kay inay. Ito po yung hearse niya, tapos ito yung mga brothers ko. Tapos I saw this That's scene. Photo noon. Ako po ang nag-photo. Nung namatay siya, nandun ako sa church na una ako. Dumating yung hearse niya, nakita ko tong scene na to. So I take the photo.